Pagkatapos nating mapanood ang mga sinalanta ng Bagyong Yolanda, atin namang kilalanin ang mga tumutulong sa kanila. Maituturing silang mga bagong bayani dahil sa gitna ng unos, sila'y always ready. Inabandonang kapaligiran, wasak na mga tahanan. Sa paligid, makikita ang mga mukhang tilay ninakawan ng kinabukasan. Ito ang iniwang delubyo ng Bagyong Yolanda sa Kabisayaan, partikular sa Leyte at Samar. Dahil sa hampas ng hangin at matinding ulan ng super typhoon, halos nabura nito sa mapa ang mga probinsyang napinsala. Bukod sa milyon-milyong pisong halaga ng mga ari-ariang sinimot, si Yolanda nag-iwan ng katakot-takot na lungkot. Ang nakapanlulumong pangyayaring ito, nasaksihan ng kasamahan natin sa Good News na si Love Añover, na isang tubong Leyte nang magbalita siya mula nito. Sa kasagsagan ng Yolanda, sa simbahan sila sumilong. Parang in a matter of minutes or mga ganun lang, nag-umpisa na, tas nagdalaglagan na lahat. Ayun na, pumasok na yung hangin sa loob kasi labutas na eh. Para talagang may higante na nagkakalog ng church. Ganon yung feeling. Tapos yung audio ng hangin, nakakatakot. Na parang nag-growl, nag-howl siya. Feeling ko talaga mamamatay na ako ng mga oras na yun. Sa awa ng Diyos, hindi naman napahamak si Love at ang kanyang mga kasama. Nabunutan man ng tinik sa pagkakaligtas, si Love hindi makapaniwala sa nakita niya paglabas ng simbahan. Meron palang binibit-bit eh, na meron ng sugatan eh. Pagtingin ko may dugo yung mama, saka ko lang na-realize, tunabol ko siya yung lolo, yung matanda, sabi ko, inon ko yung camera, yung cellphone ko, sabi ko, Tay, anong nangyari? Ano niyo po siya? Sabi niya, ano naman eh. Kasi talaga, kung kinatakutan ko yung death, yung pagharap sa death, sabi niya, anak yan. Sabi ko, uy, baba, ayokong isipin na patay. Pero sa kaliwat ka ng kalungkutan, nakakita pa rin siya ng magandang balita. Ang pagtutulungan, hindi kinalimutan ng ating mga kababayan. Makikita mo, sila nagdadamayan, nagkukwentuhan, nagyayakapan. That alone, I think, ang yakap alone for me that time ay ang isa sa pinakamasarap na feeling na pwedeng makuha ng isang tao in times of nothingness and hopelessness. Na I hope I was able to share to them when I was there. Na I hope I was able to console everyone. Kaya naman kanyang pangako, tulungang bumangon ang mga nalubog sa trahedya. Kahapon nag-decide ako na I wanna go back. I really want to help. Kasi ang mahirap na naiintindihan ko yung salita ng mga kababayan ko. Alam ko yung kahit naman tingnan mo lang sa TV, kahit hindi ka nga taga ron eh, naiintindihan mo yung pangailangan nila, yung takot nila. Sana nga napapanood nila to. Talatang tumulong sa amin dyan sa Palo, sa Tacloban. Maraming pong salamat. Isa lang si Love sa mga Pilipinong gustong tumulong sa mga nasalanta. Dahil sa kanila, ang tila nagdilim na kinabukasan, kahit papano'y may nasisilayan ng liwanag. Ang pagmamalasakit, walang piniling nasyonalidad o edad. Ang mga batang ito, binasag ang alkansya para makapagbigay ng donasyon. Ito namang mga batang Amerikano, nagtinda pa ng lemonade para may maibigay sa mga nasalanta. Sa mga batang ito, nakita ang buong pusong pag-asa. Gusto niyo po cookies? Si Maha,
7 taong gulang, nakahanap ng matamis na paraan para matulungan ang ating mga kababayan. Nag-bake po kami ng cookies para benta namin at saka i-donate. May mga suki na si Maha, lalo na't nalaman nilang para ito sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Cookies, bininta namin sa mga kapitbahay, sa classmates ko, sa teachers ko, sa tita ko, sa lolo't lola ko. Sa halagang 5 piso kada biskwit, halos nasa 400 piso na ang kanyang naiipon. Bagay na ipinagmamalaki ng kanyang ina. Katuwa na sa ganyong edad niya, marunong siyang tumulong in her own little way, na kahit ganon is yung willingness niya, makikita mo talaga. So, Si Mommy Rachel naman, nagbigay rin ng pag-asa sa kanyang kasambahay na si Joy na taga-Tacloban. Pala, nawawala pala yung father niya and together with her 3 younger siblings. Tapos, yung grandparents niya, nalaman lang din niya nung Monday night na wala na, hindi nakasurvive. Dahil walang mahinga ng tulong si Joy, si Rachel at ang kanyang pamilya ang gumawa ng paraan. Nag-message lang ako sa cousins ko, saka some friends, na kahit magkano, like, sabi ko talaga, kahit 10 pesos, tapos sa 10 tao magbibigay ng 10 pesos, 100 na yun, di ba? Tapos, pag nag-ambagan, ayun, ang bilis-bilis nila namang sumagot, ang daming nag-pledge. Bukod kay Joy, magbibigay rin sila ng tulong sa iba pang mga taga-Tacloban. Blessing on our side na may nakita kaming instrument para makapagparating ng tulong. So, aside from financial aid for her, na konti lang naman, papadala na rin kami ng goods, at least yung sa mga taga doon. Sa mga taong na salanta ng bagyo. Ito, bigay ko sa mga tao sa bagyo. Kawawa sila. Sabi daw, gutom na sila. Bagamat bakas pa rin ang lungkot sa mukha ni Joy, kahit papano'y makakauwi na siya na may baon para sa kanyang pamilya. Nagpapasalamat po sa tulong nila. Ang mga kapuso nating artista, hindi rin nagpahuli sa pagtulong. Meron kami sa aming organization sa JCI Ortigas. Humihingi rin kami ng mga donations, then we drop it off sa isang condo dyan sa Ortigas. I think ngayon ang target namin is Capiz. Sina Rian Ramos at Regine Velasquez Alcacid, inoksyon naman ang kanilang mga gamit para makakalap ng pera. Ko siya online, tapos nag-bid yung mga tao. So yung pinaka-highest bidder, siya yung nakakuha. Pati rin si Good News Girl Bea, nakatatapos lang ang kaarawan, good news din ang inihatid para sa ating mga kababayan. Thanksgiving na lang, and gusto ko na yung mga nandito ko, gusto ko silang i-encourage na tumulong. Solicit ako sa mga sponsors ko ng pang-donate sa Kapuso Foundation. Isang bayan, tayo'y aahon, walang maiiwan sa pagbangon. Isang lakas, isang pag-asa, patungo sa pag... Sa paglipas ng panahon, ang munting hakbang na ating nasimulan, sa huli, magdudulot din ng kaginhawaan.